Welcome to Donmar TV News Channel. Presidential Legal Counsel Salvador Panelo at ni Pangulong Duterte yung usapin ng mga paratang ni na Senador Manny Pacquiao at lalo na yung paratang na korupsyon ni dating Senador Antonio Trillanes, lalo na yung kanyang pinakabago na binabanggit na umano'y plunder o korupsyon din na kinakasagutan daw ni na Pangulong Duterte at ni Senador Bongo, particular doon sa sinasabi niyang bilyon-bilyon daw na halaga. At dito ay sinabi ni Secretary Salvador Panelo na inuulit-ulit lamang ni Trillanes yung kanyang naulang mga nirehas na wala namang nangyari na mga paratang laban kay Pangulong Duterte at kay Senador Bongo. At dito ay kanyang sinabi na baka hindi titigil si Trillanes hanggat hindi, sabi niya, nagkakaroon ng lagnat. At ito, pakinggan natin yung naging usapan ni na Secretary Panelo at ni Pangulong Duterte. Na mula ito naging senador, wala na itong ginawa kundi siraan ang administrasyon, siraan kayo, siraan ang pamilya nyo, siraan si Senador Christopher Bongo at pilit na inuugnay kayo sa mga di umanong plunderous na mga proyekto ng gobyerno at meron siyang pinahayag na next week daw ay meron naman siyang ilalabas. At ngayon meron na naman siyang inuugnay na bagong akusasyon na kayo daw ay involved na naman sa korupsyon. Pati daw yan si Senador Christopher Bongo. Nasa katotohanan lang, ito'y dati na po niya itong inilabas. At nagkaroon na ng mga hearings sa Kongreso at ito'y napatunayan. Kung bagay, patuloy pa rin ang paninira ng tao ito at hindi yata ito titigil. Hanggat ito'y, ewan ko kung anong mangyayari dito. Hanggang baka malagnat na lang to sa kanyang kasinungalingan. Pero yan ay Pacquiao yan. They want to, hold power because they must have, may nakita siguro silang magandang oportunidad nila para sa kanila. Well, I leave Trillanes to you. Ikaw na ang bahala sa kanya kung anuhin mo yan. Daldal yan. Hindi naman lumaban ng debate yan. Feeling ko, dahil nga walang pumapansin, hindi nga siya pinapansin ng isang bayan, feeling ko to si Trillanes, kailangan gumawa ng eksena. Para mapansin, di ba? Kasi nga naman, paano ba naman ako papansinin kung hindi ako babanat at gagawa na naman ng eksena? Ang tanong ko lang, papatulan pa kaya siya? Yun eh. Kasi isipin nyo even yung mga oposisyon sa Senado, inaway niya. Lahat to ata inaway niya sa Senado. Ito nga, dito ka nga magtataka. Pag si Trillanes nagsalita supposedly opposition, hindi siya sinusuporta nila Drilon, hindi siya sinusuporta nila Ontiveros. I mean, para-pareho kayo Pero hindi ka sinusuportahan kasi alam nilang medyo, alam mo yun. Ewan ba, parang, ano ba ginagawa mo? Siguro ganun Panoorin natin to itong balita na ito Meron daw ilalabas sa susunod na linggo tungkol sa katiwalian di umano ni na Pangulong Duterte at Senador Bongo. Meron daw siya mga dokumento mula nung mayor pa si Duterte ng Davao City. Ito pa lang dito mo na kagad malalaman. Meron kang ilalabas mula nung, ito yung clue niya. Mula nung mayor pa si Duterte, okay? May ilalabas daw siya. So nag-antay ka mula nung naging mayor hanggang nung naging presidente, nag-antay ka ngayon. Bakit ka nag-antay hanggang ngayon? Kasi malapit na eleksyon. Doon pa lang, alam mo, sabit na Diba? Sana kung ganito. Meron akong bagong na-discover Itong panahon, itong nakaraang pandemya, merong korupsyon. Pwedeng ganon, di ba? Bakit? Nangyari, kakapangyari lang. Ibig sabihin ngayon lang pandemya, may nangyaring problema, may korupsyon. Di ba? May napag-alaman ka ngayong pandemya. Hindi Noon pa pala Tapos bigla ka na lang, sandali, ilalabas ko na. Inipong ko ito mula nung mayor si Duterte hanggang presidente siya Pinadaan ko muna yung pandemya, ngayon ko ilalabas. Patapos na yung tao, ngayon mo ilalabas. Naman ako doon sa posisyon ni Pacquiao na unahin ng DNH ang pinaka-corrupt na opisina ngayon. Tingnan mo, wala na nag-interview sa'yo. Dati ang daming mic ngayon ABS-CBN na lang itong cameraman ng GMA, hindi na nga naglabas ng mic Sabi na, ano kayo sasabihin nito? Sinelfong ka na lang Gobyerno ay palakan niya mismo sila Duterte. So
So doon mo makikita na hindi kaya banggain ni Ito, tingnan mo ha. Binabanatan niya si Pacquiao, binabanatan din niya si Duterte. Sinasabi niya, nakesyo daw itong si Pacquiao, ang kaya lang banatan DOH lang at hindi niya kaya daw banggain si Pangulong Duterte. Sabi ko, ay grabe. May advisor kaya ito si Trillanes. Trillanes, kunin mo kaya akong advisor. Murang-mura lang. Isang Harley Heritage lang. Kasi tinan mo ha. Dito pa lang, obvious na obvious eh. Ha? Binabanatan niya si Pacquiao kasi alam niyang tatakbong presidente. Pero at the same time, kailangan din niyang banat si Duterte. Tsaka si Senator Bongo kasi meron din possibility tumakbo. So basta kahit magkaaway yung dalawa, hindi siya nagte-take sides, lalabanan niyang pareho. Kasi nga, anong purpose? Dahil ba ilabas ang katotohanan? Hindi. Ang purpose ay, hindi, kailangan sumali ako sa eksena. Kailangan yung dalawang tumandidatong kung sino man yung presidente kasi siguro na naisip nito tatakbo si Senator Bongbong presidente dahil si Pangulong Duterte nagsabi na siya na vice president. Alam naman natin, Go Duterte ang talagang pinupush ng ilan, di ba? So siguro naisip niya kailangan kong pabagsakin o siraan yung dalawang kandidatong presidente. Ito, hirit niya. Basta, mali si Duterte, mali si Pacquiao, di niya kaya eh. Pacquiao, directly, si Duterte sa ngayon. Next week, maglalabas. Tamo, next week pa. Tingnan mo ha. Ito, okay. Hawak mo na ngayon, okay? Meron ka ng, tingnan mo una, hawak mo na ngayon. Galing yan noon, mayor, sinasabi mo pa si Pangulong Duterte. Sabihin na natin, tanggalin na natin yung mayor siya noon. Nung presidente siya. Pero ngayon mo lang siya ilalabas. So, doon pa lang sablay na sablay. Bakit ngayon lang? Di ba? Pangalawa, talagang yung dalawa pa ang siniraan mo. Ayaw mong purihin si Pacquiao kasi alam mong kakandidato, di ba? Pangatlo, ito isipin nyo ito na mabuti. Pangatlo, bakit hindi ngayong araw na ito at bakit next week? Isipin nyo mabuti yan. Alam nyo kung bakit? Friday is a dead news. Friday, Saturday, Sunday, patay ang news na yan. Hindi yan mababalita. Bakit? Ang isip ng tao, weekend. Hindi yan aapoy. The only thing na umapoy yan, Monday, Tuesday, Wednesday. Ibig sabihin, para doon ma-pick up Monday o kaya Tuesday, tapos Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, kasi araw-araw ang news eh. Pag usually weekends, wala masyadong nanonood ng news. At especially politics. Bakit? Kasi gusto nila mag-relax eh. So inaantay niya talaga na pick upin siya. Kung ang motibo mo talaga ay ilabas yung katiwalian ng gobyerno, hindi ka na mag-aantay next week. Ngayon na dapat. Kasi may nangyayaring katiwalian, dapat ngayon ko na ilabas. Hindi, next week na lang. Next week na, pagpaliban na lang muna natin ha. Next week. Trillanes, 3 points ka na sa akin. Sabi ko nga sa'yo, kunin mo na lang ako advisor eh. Kunin mo ako advisor. Tuturuan kita kung paano. Ay, ang hirap sa'yo eh. Maglalabas ako. Hindi, baka maniwala, alam mo naman. Mamaya, baka maniwala pa. Ay, kunin nga natin, sabi ni Aden, kunin nga natin. Excuse me po, kahit bigyan mo ako ng Porsche. It's not Porsche, it's Porsche. Kahit bigyan mo kanya, hindi ako babakuha sa'yo. Bakit? Sisirain ko yung buong karir ko. Hindi. Isipin mo pagka kinuha ka ni Trillanes, sunog ka. Isipin mo kung ano ilalabas mo, di ba? Ilalabas mo ito, tapos sunog ka. Hindi na, di nasira yung buong karir ko sa'yo. Kakasimula pa lang ng karir ko, sisirain ko na. Hindi na. Matibay na example ng corruption ni Duterte mismo at ni Bongo. So ito, convert to ng documents. Sagot ni Go, kung may alam talaga si Trillanes, baka sa susunod na linggo pa niya ito ilalabas. Aba nga naman si Senator Bongo, di ba? Bakit na next week pa? Ba't di ngayon na? Ngayon na. Naghahanap pa siguro ng, baka nga, tama ka dyan, Senator Bongo. Baka naghahanap pa siya ng bagong bikoy. Kasi 'di ba, naalala nyo, mamaya i-rewind natin yung bikoy-bikoy na yan ha. Ayoko talaga ipalabas yung bikoy na yan eh. May hawig ko daw eh. Sama na ugali nyo ha. Huwag naman ganun. Nagsombrero na nga ako eh. Ito daw, sabi ni Senator Bongo, baka naghahanap pa lang. Wala pa sigurong kumakagat kay Trillanes na, ikaw mag-witness ka.
Araw naghahanap pa siya ng panibagong gagawing Bikoy. Si Bikoy ay whistleblower na nag-ugnay noon sa pamilya ni Pangulong Duterte sa droga. Dagdag ni Go, kung puro patutsyada at paninira lamang, sayang ang oras sa mga anay imbentong kwento ni Trillanes. Wala pang reaksyon ang Malacanang. Joseph Morong, GMA News.